Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Ang buhay ng tao ay parang isang gulong. Minsan nasa ibabaw ka at minsan naman nasa ilalim ka. Hindi palaging nasa iyo ang swerte dahil darating din ang araw na mamalasin ka. May punto na masaya pero may kaakibat din na kalungkutan. Magandang araw. Ako po si Aliyah. Madalas akong nakikinig ng mga storya tungkol sa mga aswang, kulam, barang o di kaya naman ay elemento. Naisip ko noon paano kaya kung ibahagi ko ang storya ko. Kaya naisipan ko na magpadala ng liham sa inyong channel upang maibahagi sa lahat ang aking karanasan. Bata pa lamang ako ay pangarap ko ng maging isang guro dahil nais kong maturuan ang lahat ng kabataan na magsulat at magbasa. Gayunpaman, hindi ko natupad ang aking pangarap dahil 10 taong gulang pa lamang si kuya nang bawian ng buhay ang aming ina at sumunod naman si tatay dahil hindi niya nakayanan ang pagkawala ni nanay. Si Kuya Kano ang tumayong magulang sa akin. Hindi niya ako pinabayaan at kahit nahihirapan na siya noon ay hindi niya sa akin ipinapahalata. Tanging pagbubuti at pagbubuhat ng mga gulay sa palengke ang naging trabaho ni Kuya. Sa kaunting kita niya na yon ay nabuhay kaming dalawa at nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Kita ko noon na nahihirapan si Kuya. Kaya naman kahit sa murang edad, natuto akong kumita ng pera. Nakikisama ako noon sa mga batang nagtitinda ng candy at basahan sa lansangan. Binibigyan kami ng 10 piso at pinakamalaki na ang 20 pesos. Pero sa kakarampot na pera na yon ay masaya na ako. Pwede na kasi namin yon ipambili ng bigas. Tapos bibili lang kami ng kalahating order ng ulam at pagkakasyahin na namin yon ni Kuya. Sobrang hirap ng buhay, pero nakasanayan na lang namin. Hanggang isang araw, habang nagtitinda ako ng basahan, nakakita ako ng mga estudyanteng papasok sa eskwelahan. Napansin naman ni Kuya na nakatingin ako, kaya naman agad niya akong kinausap. Gusto mo bang ipasok kita sa eskwelahan? Di ba nais mong maging guro? Ngumiti ako kay Kuya at tumango, ngunit agad kong sinabi sa kanya na hindi na matutupad ang pangarap ko. Sinabihan niya naman ako na maaari pa daw matupad yun. Kung gusto ko raw ay gagawa siya ng paraan. Hindi na kuya, sa pagkain pa nga lang natin sa araw-araw ay hirap na tayo. Ano pa kaya kung papasok ako? Baka hindi mo na kayanin kuya, tsaka ayoko rin naman ipilit dahil alam ko naman na hindi natin kaya. Kita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Kuya at napayuko na lamang siya. Patawad bunso hindi ko mabigay ang lahat ng pangangailangan mo. Tanging bahay at lupa lang kasi ang naiwan sa atin nila nanay . Hindi ko rin naman kakilala yung mga kaanak natin. Hindi nga sila pumunta nung libing nila nanay . Kung hindi dahil kina Kapitana, hindi mabibigyan ng libing sila nanay. Nagningning ang mga mata ko noon at agad na sinabi ko kay Kuya ang aking naisip. Sinabi ko kay Kuya na humingi kami ng tulong kay Kapitana. Ngunit sinabi ni Kuya na nakakahiya na raw lalo na at marami nang naitulong sa amin si Kapitana. Nang mga oras na yon, hindi ko inintindi ang sinabi ni Kuya. At nang umalis siya, ay agad akong nagtungo sa tahanan ni Kapitana para humingi ng tulong. Naaawa naman siya sa kalagayan namin ni Kuya at kinuha niya kami bilang tagalinis ng kanilang bahay kapalit ng pagkain, pera at pagpapaaral niya sa akin. Labis na saya ang naramdaman ko noon dahil nakapasok na ako sa eskwelahan. Ngunit makalipas ang 1 taon, namatay si Kapitana. Ang mga anak naman niya ay hindi kami tinulungan dahil sa katuwiran na hindi raw nila kami kamag-anak. Huminto ako sa pag-aaral at hindi na ako umasa pa na makakatungtong muli sa paaralan. Nang magwastong edad na kami ni Kuya, ay agad akong naghanap ng trabaho at nakuha naman ako bilang tindera sa palengke. Nagkatrabaho kami ni Kuya at siya ay naging kargador pa rin ng mga gulay kagaya ng dati. Sobrang nagsikap kami ni Kuya at kahit na elementary lang ang natapos ko ay nagpapasalamat pa din ako dahil natuto akong bumasa at sumulat. Tinuruan ko rin naman noon si Kuya, kaya pareho kaming may kaunting kaalaman.
Nung nabubuhay pa kasi ang mga magulang ko, walang ginawa si kuya kundi ang magbulakbol at hindi pumapasok sa eskwelahan. Kaya nga nang mamatay ang aming mga magulang, nagsisisi siya. Gayunpaman, huli na ang lahat. Kaya naman kahit na mahirap ang buhay, nagsusumikap kami ni kuya. Maaga man kaming naulila, nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos dahil hindi niya kami pinabayaan. Sa paglipas ng mga araw, lumalaki na ang kita namin ni kuya at naisipan namin na mag-ipon para sa hinaharap. Laking pasasalamat ko noon dahil maaga kaming namulat sa mga nangyayari sa mundo. Naranasan namin ng mas maaga ang hirap, kaya naman porsigido kaming makaahon. Hanggang sa nakaipon kami ni kuya at nagsimula kami ng maliit na negosyo. Bumili kami ng mga punla na siyang itinanim namin sa likod bahay at nang maging mayabong na ay ibinenta namin. Naibalik agad ang kapital namin ni kuya at mas pinalago pa namin yun. Sa pagdaan ng mga araw, naisipan ko na magtinda ng lutong ulam, kaya naman naging 2 na ang hanap buhay namin ni kuya. Ako ang siyang nagtitinda ng lutong ulam at si kuya naman sa mga gulay. Doble ang kinita namin ni kuya at sobrang saya ng naramdaman namin hanggang sa nabibili na namin ang aming mga gusto. Grabe kuya, tama nga ang kasabihan na kapag may tiyaga, may nilaga. Natawa si Kuya Kano sa sinabi ko at ginulo niya ang aking buhok. Wala ka bang plano na bumalik sa pag-aaral at tuparin ang iyong pangarap na maging isang guro? Nanahimik ako bigla at hindi ko akalain na itatanong sa akin ni kuya ang bagay na yon. Agad ko naman na sinagot ang kanyang tanong at sinabi ko sa kanya na hindi na ako pwede pang mag-aral, lalo na at matanda na ako. Natahimik naman si kuya at sinabi sa akin na kung nais ko lang naman na maging mas maayos ang aming buhay. Nirespeto naman ni kuya ang desisyon ko at sinuportahan niya ako sa aking nais. Sa pagdaan ng araw, palagi nang dinudumog ang aming mga panindang lutong ulam at gulay. Sariwa kasi ang aming paninda at masarap naman ang lutong ulam. Marami kaming naging suki at ang tinubo namin sa aming paninda ni kuya ay inipon namin. Hanggang sa nakakuha kami ng maliit na pwesto at doon na namin inilagak ang aming mga paninda. Sobrang saya ko dahil dati pangarap lang namin ni kuya na kumita ng malaking halaga at magkaroon ng negosyo gaya ng iba. Hindi ko akalain na matutupad ang lahat ng yon. Labis kaming nagpapasalamat ni kuya sa Diyos dahil hindi niya kami pinababayaan at nananatili kaming matatag. Nanggaling man kami sa walang-wala, ngunit nagawa namin na makaraos at makaahon kahit papaano sa paghihirap na aming dinanas. Hindi ko alam noon na makakamit namin kung ano man ang tinatamasa namin dahil hindi talaga namin lubos maisip na magagawa namin ni kuya na makarating sa kinaroroonan namin ngayon. Marami man kaming pinagdaanan na hindi maganda nung bata pa kami ay lubos pa rin ang pagpapasalamat namin dahil hindi pa rin kami pinababayaan ng may kapal. Sa pagdaan ng araw, dumami ang aming mga suki at isa na roon si Ate Tanya. Laki sa marangyang buhay si Ate Tanya, pero mas pinili niya ang manirahan sa aming lugar dahil simple lamang daw ang pamumuhay. Madalas tumambay si Ate Tanya sa pwesto namin at palagi ko siyang nakakakwentuhan. Samantalang si kuya naman ay iwas ng iwas kay Ate Tanya, kaya naman alam ko na kaagad na may pagtingin siya kay Ate Tanya. Isang araw, maagang naubos ang aming paninda. Kaya naman nagsara kami ng maaga. Pag-uwi namin ng bahay ay kaagad kong kinausap si kuya. Nung una ay nag-aalinlangan pa ako na tanungin si kuya dahil baka magalit siya sa akin, lalo na at para bang personal na yon. Ngunit nilakasan ko pa rin ang aking loob at kaagad ko siyang kinausap. Pansin ko lang kuya, parang iwas na iwas ka kay Ate Tanya. May gusto ka sa kanya no? Kitang-kita ko ang pamumula ng tenga ni kuya na palatandaan na kinikilig siya at nahihiya. Hindi pa agad na sumagot si kuya at akala ko pa hindi na siya sasagot sa tanong ko sa kanya. Ang tagal niya kasing sumagot na para bang nag-aalinlangan siya. Gayunpaman, ilang sandali ang lumipas ay bigla niya na lamang akong pinitik sa noo. Aba, manahimik ka nga, Aliyah.
Masyadong disente si Tanya para sa akin. At isa pa, mukhang hindi rin naman ako papasa sa kanya. Kaya huwag ka magsalita ng ganyan at nakakaya. Natawa ako sa naging sagot ni Kuya sa akin at napailing-iling ako. Inasar ko pa siya at pinipilit na umamin, ngunit paulit-ulit niya akong sinasaway. Sabi ko na nga ba may gusto ka talaga sa kanya Subukan mong ligawan, Kuya. Ano bang malay mo? Baka magustuhan ka. Wala namang mawawala sa'yo, di ba? Kiniliti-kiliti ko pa si Kuya sa tagiliran, ngunit pinagalitan niya lamang ako. Masama niya akong tinitigan at muli pa akong pinitik sa noo. Kaya naman napadaing ako. Sinabihan niya ako na wag raw akong maingay kay Ate Tanya at baka lumayo na raw yun sa kanya. Pinilit ko naman si Kuya na umamin sa akin at nagsabi naman siya ng totoo. Gusto nga niya si Ate Tanya. Kilig na kilig ako noon at napapatili na lang dahil sa kwentong pag-ibig ng aking kuya. Wala naman kasi akong manliligaw noon at kapag may nagtatangka naman ay agad akong pinapagalitan ni Kuya kahit na nasa tamang edad naman na ako. Masyado kasing maalaga si Kuya sa akin at palaging ako ang kanyang inaalala bago ang kanyang sarili. Minsan pa nga, sinasabihan ko siya na unahin ang sarili niya bago ako. Ngunit pinagagalitan niya lamang ako at sinabi niya sa akin na obligasyon niya raw ako. Matapos ang araw na yun ay palagi ko nang inaasar si Kuya kay Ate Tanya. Hiyang-hiya si Kuya sa tuwing sinasabi ko kay Ate Tanya na may paghanga si Kuya sa kanya. Kapag umuwi kami ng bahay ay pinagagalitan naman ako ni Kuya at pinagsasabihan. Ay naku, ikaw Aliyah ha. Sinabihan na kita na huwag ka magsasalita ng ganun kay Tanya. Nakakaya lalo na't maraming nakakarinig. Napasinghap naman ako at napahilamos ng aking muka dahil sa sinabi ni Kuya. Kuya, kailan ka ba kasi aamin kay Ate Tanya? Palagi na lang kasing ganyan Baka mamaya maunahan ka ng iba, bahala ka. Natahimik naman si Kuya at napailing na lamang. Hindi niya ako sinagot sa mga sinabi ko at pumasok lamang siya sa kanyang silid. Naiinip na ako noon at hindi ko na mahintay pa si Kuya na umamin kay Ate Tanya. Kaya naman sinabi ko na talaga kay Ate Tanya ng diretso yon. Ngunit hindi niya ako pinaniwalaan. Alam mo Aliyah, hindi ako naniniwala sa'yo. Siguro kapag si Kuya mo na ang mismong umamin talagang maniniwala ako. Mahirap nang umasa sa sabi-sabi at baka mamaya hindi naman totoo. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Ate Tanya at nang tingnan ko si Kuya ay namumula siya. Hindi ko na nga napigilan pa ang sarili ko ng mga oras na yon at agad na binalingan ko si Kuya. Kuya! Ikaw na lang pala ang hinihintay ni Ate Tanya di sabihin mo na sa kanya yung tunay mong nararamdaman. Tsaka huwag ka nang mahiya pa, tinutulungan na nga kita Natawa naman si Ate Tanya sa sinabi ko at napailing pa siya. Samantala, si Kuya naman ay pulang-pula na ang tenga at alam kong nagpipigil lamang yon sa akin. Gayunpaman kahit anong asar ko kay Kuya at pagpaparinig ay hindi pa rin siya umaamin kay Ate Tanya. Pag-uwi sa bahay ay pinagalitan ako ni Kuya at pinagsabihan. Hindi ba't biling ko sa'yo na wag mong sasabihin kay Tanya na gusto ko siya? Lalo tuloy ako nahihiya Napabuntong hininga naman ako at napairap sa hangin. Agad akong sumagot sa kanya at diniretsa ko na siya. Kamo, ang sabihin mo, torpe ka talaga. Hay naku, ang hina mo Kuya. Nagpaparinig na nga sa'yo si Ate Tanya wala pa ring epekto sa'yo. Tahimik lang si Kuya at sinabihan ako na hayaan ko raw siyang dumiskarte ng kanyang sarili. Inasar ko naman siya na bahagang buntot at torpe. Sa inis ni Kuya ay binatukan niya ako ng ubod ng lakas kaya naman natahimik ako. Nasaktan ako sa ginawa ni Kuya at hindi na talaga ako nakasagot pa sa kanya matapos niya akong batukan. Hindi naman sumama ang loob ko o nagtampo dahil sa ginawa sa akin ni Kuya. Dahil alam ko naman na naging labis na rin ako sa panunudyok sa kanya. Ilang oras naman ang lumipas ay nilapitan ako ni Kuya at pinagsabihan niya akong muli. Nagtatampo ka ba sa akin? Nasaktan kita kasi labis ang pang-asar mo sa akin at hindi mo na naisip ang aking nararamdaman.
Natahimik ako sa sinabi ni kuya at hindi ko na lamang pinansin pa ang mga sinabi niya. Ngumiti na lang ako at niyakap ko siya ng mahigpit at saka ako humingi ng tawad sa kanya. Patawarin mo ako kuya sa ginawa ko ah. Gusto ko lang kasi na matulungan ka kaya naman ginawa ko yun. Pero hindi ko alam na nasusobrahan na pala ako. Ngumiti naman sa akin si kuya at sinabi niya sa akin na ayos lang yun. Basta wag ko na raw uulitin pa dahil hindi raw maganda na asarin ko siya lalo na sa harap ng ibang tao. Nagmumukha raw kaming desperada at nakakatapak na daw sa pagkalalaki ni kuya. Matapos ang araw na yon ay hindi ko na inasar pa si kuya kay Ate Tanya at hinayaan ko siya sa kanyang diskarteng sinasabi. Sa totoo lang ay gustong-gusto ko na talaga na asarin si kuya at tulungan siya na ligawan si Ate Tanya. Ngunit dahil nirerespeto ko ang napag-usapan namin na magkapatid ay hindi na ako nakialam pa. Hindi ko siya pinangunahan at hinayaan ko na lamang siya. Sa paglipas ng mga araw ay nakikita ko naman na dumidiskarte na si kuya kay Ate Tanya. Tinutulungan niya si Ate Tanya kapag namamalengke at binibigyan niya ng libreng ulam. Gustong-gusto ko naman na asarin si kuya pero ayokong sirain ng kanyang diskarte, kaya naman nagpigil ako. Hanggang isang araw ay bigla na lang akong nagulat dahil sa harap ng maraming tao, inamin ni kuya ang nararamdaman niya para kay Ate Tanya. Tuwang-tuwa ako noon at hindi magkandamayaw sa kilig dahil sa mga sinabi ni kuya kay Ate Tanya. Nagpaalam din siya kay Ate Tanya na formal siyang manliligaw at pumayag naman si Ate Tanya. Hindi naman sinayang ni kuya ang binigay sa kanyang pagkakataon ni Ate Tanya. Pinatunayan ni Kuya Kano na seryoso siya kay Ate Tanya. Halos araw-araw ay dinadalaw ni kuya si Ate Tanya sa tahanan niya at pinararamdam ni kuya ang wagas niyang pagmamahal. Isang gabi ay naisipan kong kausapin si kuya upang kumustahin siya tungkol sa kanila ni Ate Tanya. Bunso, napakabait ni Tanya. Ngunit para bang malihim siya. Hindi ko alam kung bakit. Basta ayaw niya lang pag-usapan ang tungkol sa kanyang pamilya at nangyari sa kanya. Napakunot naman ang aking noo sa sinabi ni kuya at agad akong nag-isip. Kuya, bakit hindi mo siya diretsuhin? O baka naman nahihiya siya sa'yo dahil lalaki ka. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Napangiti naman si kuya sa sinabi ko at nagpasalamat siya sa akin. Sinabi ko naman na wala lang yun dahil kuya ko siya at kung ano ang magpapasaya sa kanya ay kasiyahan ko na rin. Matapos ang araw na yon ay naghintay ako ng pagkakataon upang makausap ko si Ate Tanya. Ngunit palagi siyang abala dahil sa mga pinagagawa sa kanya ng pamilya niya na hindi naman niya sinasabi kay kuya. Kahit ako noon ay napapaisip kung ano nga ba talaga ang negosyo nila Ate Tanya dahil hindi niya naman raw nabanggit kay kuya. Hanggang isang araw, bigla na lang nagyaya si Ate Tanya sa kanilang bahay dahil may kaunti raw na salo-salo at hindi raw kami pwedeng mawala ni kuya. Dumalo naman kami at nagdala rin ng espesyal naming putahe. Pagdating sa bahay ni Ate Tanya ay may mga bisita at sinabi niya na kaarawan daw niya. Naku naman, bakit hindi mo sinabi sa amin? Hindi tuloy kami nakapagdala ng regalo para sa'yo. Ngumiti lang sa amin si Ate Tanya at agad kaming pinapasok sa kanyang bahay. Nahiya pa nga kami ni kuya dahil halos lahat ng bisita ni Ate Tanya ay halatang may mga kaya at mayayaman. Bumulong pa ako noon kay kuya, ngunit hindi naman kami pinabayaan ni Ate Tanya. Ipinakilala pa kami sa kanyang ibang mga bisita at mababait naman ang mga yon. Matapos ang gabing yun ay umuwi na kami ni kuya. At kinabukasan na lamang naming iniabot kay Ate Tanya ang regalo namin sa kanya. Naku naman, nag-abala pa kayo. Hindi na dapat kayo bumili, pero salamat ha. Napangiti si Ate Tanya nang makita ang regalo namin sa kanya. At kinuha ko na ang oras na yon para makausap siya ng masinsinan. Pumayag naman si Ate Tanya na magkausap kami at tinanong ko na siya. Anong negosyo niyo, Ate Tanya? Bakit palagi kang abala at saka wala ka bang tiwala kay kuya kaya hindi ka bukas o nagsasabi sa kanya? Natahimik naman si Ate Tanya at napakunot ang kanyang noo. Masama niya akong tiningnan at nagsalita.
Sa amin na lang yun ang kuya mo at hindi ka dapat nakikialam sa usapan namin. Natahimik ako sa naging sagot ni Ate Tanya sa akin at napataas pa rin ang kanyang boses na ikinagulat ko. Agad na tinanong ko si Ate Tanya kung galit ba siya sa akin dahil sa tanong ko sa kanya. Ngunit kaagad niyang sinabi na hindi siya galit. Inulit-ulit ko pa yun sa kanya, ngunit gumiti lamang siya at ginulo ang aking buhok. Hindi naman sa nakikialam ako sa inyo, ate Gusto ko lang na hindi kayo naglilihim ni kuya sa isa't isa at sana maunawaan mo ko. Tumango naman si Ate Tanya sa akin at niyakap ko naman siya ng mahigpit. Nagsumikap si kuya at napasagot si Ate Tanya hanggang sa nagbunga ang lahat ng kanyang paghihirap dahil sinagot siya ni Ate Tanya. Sobrang tuwa ni kuya at masaya ako para sa kanya. Ngunit buhat ng maging magkasintahan sina kuya at Ate Tanya, madalas nang naglilihim sa akin si kuya. Kaya naman kinausap ko siya. Ayaw kasi ni Tanya na ipaalam pa sa'yo, lalo na at lakad namin yung dalawa. Sana naman hindi ka magtampo. Napabuntong hininga ako sa sinabi ni kuya sa akin at hindi ako makapaniwala na si Ate Tanya pa talaga ang nag-uudyok kay kuya na maglihim sa akin. Sa puntong yun ay naiinis na talaga ako kay kuya dahil ayoko talaga sa lahat ay ang masikreto at sinungaling. Alam mo kuya, para kang walang sariling utak. Hindi ba't nangako tayo na hindi maglilihim? Kung ganyan din naman, magkahiwalay na lang kayo. Napasigaw na ako ng mga oras na yun dahil sa inis at tampo na aking nararamdaman. Agad naman akong pinagsabihan ni kuya at nasampal pa niya ako sa kauna-unahang pagkakataon. Kailan ka pa natutong sumagot sa akin? Ano naman kung maglihim ako dahil kay Tanya? Masyado ka ng pakialamera at hindi na siya natutuwa. Natahimik ako sa sinabi ni Kuya Kano at hindi na lamang ako sumagot. Nagtungo ako sa aking silid at hindi ko siya pinansin ng ilang araw dahil sa sobrang inis ko sa kanya at syempre hindi ko rin matanggap na nasampal niya ako. Gayunpaman, nang mapansin ni Ate Tanya na hindi kami nagpapansinan ni Kuya, ay agad siyang gumawa ng paraan. Huwag na kayong magtampuhan. Alam ko naman na ako ang dahilan kaya kayo nag-aaway Natahimik ako sa sinabi ni Ate Tanya at napasabi na lamang ako sa isipan ko na buti at alam niya. Sa totoo lang ng mga oras na yun ay nagsiselos ako sa relasyon nila Kuya at Ate Tanya. Kasi palaging sila na lang ang magkasama. Bakit kasi tinuruan mo si kuya na magsinungaling at magsikreto sa akin? Hindi ba sinabi ko sa iyo noon na ayoko noon? Agad akong inawat ni kuya nang mapasigaw na ako at natahimik naman si Ate Tanya. Hinawakan niya ang aking kamay at bigla na lamang siyang lumuhod sa aking paanan. Ipinaliwanag niya sa akin na hindi naman niya yun intensyon. Ngunit nais lamang niya na makasama si kuya nang sila lang. Nauunawaan ko naman ang kanyang nais iparating sa akin at nang mapagtanto ko na nagkamali ako ay agad akong humingi ng pasensya kay Ate Tanya. Tinanggap naman niya ang paghingi ko ng tawad at naging maayos na ang aming samahan simula ng araw na yon. 3 taon na naging magkasintahan si kuya at Ate Tanya. Sa pagiging magkasintahan nila ay marami na siyang napagdaanan. Kasama na rin ako doon. Alam ko na hindi ako perpekto dahil minsan talaga ay nagkakatampuhan kami ni kuya. Hanggang sa pinakasalan na ni kuya si Ate Tanya at biniyayaan sila ng 2 anak. Ewan ko, pero nung ikinasal silang 2 ay palagi noon naging abala si Ate Tanya. Tapos nalaman na lang namin na buntis na si Ate Tanya. Sa totoo lang may agam-agam ako noon pero sinabi ni kuya na hindi siya magagawang lokohin ni Ate Tanya. Nakonsensya naman ako sa mga iniisip ko noon kay Ate Tanya, kaya naman bumawi ako sa kanya. Samantala, si kuya naman ay palagi akong sinasabihan na lawakan ang aking pangunawa at pag-iisip kay Ate Tanya. Lalo na at noon naman ay malapit na kami sa isa't isa. Kung masipag noon si kuya ng 2 lamang kami, ngayon ay mas dumoble ang kanyang sipag. Hindi siya tumigil sa pagtatrabaho at nagbibigay pa rin siya ng oras sa amin. Bilib nga ako kay kuya dahil nagagawa niyang maiayos ang kanyang oras kahit na abala pa siya.
Doble kayod si kuya dahil sinabi niya sa akin may 2 na siyang anak at ayaw niyang maranasan ng kanyang mga anak ang hirap na naranasan namin. Nais ko na nung bumukod ng tirahan dahil sabi ko nakakahiya na nakikitira pa rin ako sa bahay nilang mag-asawa, kaya ko naman na. Ngunit sabi ni kuya ay hindi naman daw balakid ang panunuluyan ko sa kanilang tahanan. Mabait naman si Ate Tanya at inuunawa niya ang mga nais ni kuya. Kaya naman kahit may asawa na si kuya, sa bahay pa rin nila ako nakitira. Nahihiya naman ako noon kay Ate Tanya, ngunit sinabi niya na ayos lamang at nauunawaan niya ang sitwasyon namin ni kuya. Minsan pa nga ay kinausap ko siya ng kami lang kung hindi ba siya naiinis na kasama nila ako. Ngunit hindi naman daw, sabi ni Ate Tanya, at hindi rin naman daw ako pabigat sa kanila. Naging maayos naman ang aming buhay, ngunit hindi ko alam kung bakit kailangan na mangyari ang isang malagim na trahedya sa aming magkapatid. Dahil nga naging abala si kuya sa iba pa niyang sinimulang negosyo, ako ang siyang humawak sa nauna naming negosyo. Di naglaon ay nagkaroon kami ng mga bagong mamimili at 2 sa mga bago naming mamimili ay sina Darwin at Polpol. Matalik na magkaibigan ang 2 at palaging nagpupunta sa aming tindahan. Nung una ay hindi ko napupuna ang kakaiba nilang ugali. Pero hindi naglaon ay napansin ko na hindi sila patas magbayad at kung minsan ay umaalis na sila kahit hindi pa sila nagbabayad. Palagi nilang hinihintay na maraming namimili at saka sila kakain. Dahil nga sa kanilang ginagawa, naisipan ko na kumprontahin sila. Ba masamang magbintang ng walang pruweba ha? Nagbabayad kami ng tama, huwag mo kami ipahiya. Sumagot pa sa akin si Darwin at bumulong-bulong naman ang kaibigan niyang si Polpol. Mahinahon ko silang kinausap at sinabi kong hindi ko naman sila pinapahiya dahil ng mga oras na yun wala namang masyadong tao. Gayunpaman, nagalit ang 2 at magwawala pa sana. Ngunit biglang dumating si kuya. Tinanong niya kung ano ang nangyayari kaya naman agad kong sinabi sa kanya ang ginawa ng 2. Pinagsabihan naman sila ni kuya at hindi na pinabalik pa sa tindahan. Umalis na nga silang 2 at kailanman ay hindi na nga sila bumalik pa. Ngunit buhat ng araw na yun, natatakot akong umuwi ng mag-isa dahil sa pag-iisip na baka gumanti ang magkaibigan. Hanggang isang araw, ginabi na ako sa pagsasara ng tindahan dahil marami pa akong ginagawa. Habang naglalakad pa uwi, ay naramdaman ko na tila ba may sumusunod sa akin. Dumadagundong na ang aking dibdib dahil sa kabang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang aking nararamdaman. Ilang sandali ang lumipas, nakumpirma ko ang dahilan ng kabang aking nararamdaman. Bigla na lang kasing sumulpot sa aking harapan sila Darwin at kita ko sa kanilang kilos na hindi sila gagawa ng mabuti. Padaanin niyo ako. Uuwi na ako sa bahay namin at ayoko ng gulo. Natatakot na ako ng mga oras na yun. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanila dahil ayokong ipakita na kinakabahan ako. Ganun pa man, tinawanan lamang nilang 2 ang aking sinabi at masama akong tinitigan. Ilang sandali lang ay lumapit sa akin si Polpol at bigla niya na lang akong sinikmuraan kaya naman nanghina ako. Rinig na rinig ko ang sinabi ni Darwin na pagsasamantalahan daw nila ako at ang araw na yon ang hinding-hindi ko na malilimutan. Gaya ng sinabi nila, dinala ako nila Darwin sa isang abandonadong kubo at sigaw ako ng sigaw ng mga oras na yun. Sinubukan kong makipaglaban, ngunit sadyang mas malalakas sila sa akin. Pinunit nilang pareho ang suot kong damit at inangkin ang aking katawan. Sabay pa nila akong ginamit at hindi ko na masyadong ilalahad pa ang ginawa nila sa aking pambababoy dahil napakasagwang pakinggan at hindi nyo maaatim ang kanilang ginawang panghahalay. Nang matapos na sila sa kanilang nais sa akin, ay kumuha ng bato si Polpol at ipinukpok yon sa ulo ko ng 2 beses. Matapos niyang gawin ang bagay na yon ay nawalan na ako ng malay. Akala ko noon mamamatay na ako.
Ngunit laking pasasalamat ko dahil hindi ako pinabayaan ng Diyos. Nang iminulat ko ang aking mga mata, nakita ko na nasa tabing ilog ako. Sumasakit ang ulo ko at ramdam ko ang sugat na aking natamo. Kahit na nanghihina pa, pinilit kong gumapang at sumigaw ako upang humingi ng tulong. Minuto lamang ang lumipas ay may tumulong sa akin na mag-asawang matanda. Dinala nila ako sa ospital at agad na tinulungang ipaalam kay kuya ang nangyari. Ilang oras ang lumipas ay dumating si kuya at niyakap ako ng mahigpit. Iyak ako ng iyak at kinuwento ko sa kanila ni Ate Tanya ang nangyari. Mga hayop sila, walang kasing sama. Huwag kang mag-alala, Aliyah. Kakasuhan natin sila. Niyakap ako ni Ate Tanya at pinakalma. Ngunit si kuya, tahimik lang ng mga oras na yon. Ngunit ramdam na ramdam ko ang kanyang galit. Pagbabayarin ko sila sa kanilang ginawa sa iyo, bunso. Sisiguraduhin ko na pagsisisihan nila ang kanilang ginawa. Pinagsabihan naman ni Ate Tanya si kuya na huwag magpadalos-dalos at hayaan na lamang na ang batas ang siyang maningil sa kanilang ginawa sa akin. Sinabi naman ni kuya na wala siyang gagawin na masama, kaya naman napanatag kami ni Ate Tanya. Hanggang isang araw, si Ate Tanya lamang ang dumalaw sa akin sa ospital at sinabi niya na may pinuntahang lakad si kuya at susunod na lamang daw siya. Nung una kampante pa ako. Ngunit nang mapansin ko na tila ba hindi mapakali si Ate Tanya, ay nagsimula na rin akong mag-alala. Sabi kasi ni Ate Tanya, susunod raw kaagad si kuya sa kanya at yun ang sinabi sa kanya ni kuya nung dalawin ako. Ilang oras pa nga ang lumipas, ngunit hindi pa rin dumarating si kuya. Kaya naman tinawagan na siya ni Ate Tanya. Ilang minuto pa bago sinagot ang tawag at nanlaki ang mga mata ni Ate Tanya nang marinig niya ang boses mula sa kabilang linya. Nabitawan pa niya ang kanyang cellphone. Dahan-dahang umagos ang luha sa kanyang mga mata at alam ko na may hindi magandang nangyari ng mga oras na yon. Aliyah, wala na si kuya mo. Sinugod niya sila Darwin at napatay siya ng mga iyon. Hayop sila! Garalgal ang boses ni Ate Tanya habang sinasabi ang masamang balita sa akin. Sobrang nagulat ako at hindi makapaniwala. Gustong-gusto ko nang tumakbo patungo kung nasaan man si kuya. Ngunit hindi ko magawa dahil mahina pa ang aking katawan. Nang tuluyan nang bumalik kahit papaano ang aking lakas, ay nagpasya na akong umuwi para makasama si kuya. Iyak ako ng iyak nang makita ko siya na wala ng buhay. Sinisisi ko ang aking sarili sa mga nangyari at nilamon ng puot ang puso ko. Sa totoo lang aaminin ko, tinanong ko ang Diyos at sinisi siya dahil sa nangyari. Pakiramdam ko kasi hinayaan niyang mangyari ang lahat ng yun. Nang tuluyang mailibing na si kuya, ay marami na ang nagbago. Nawala ng sigla ang bahay at si Ate Tanya ay palagi na lamang umiiyak. Gustuhin ko man noon na sabayan siya sa kanyang pagluluksa, kailangan kong maging matatag para sa aking mga pamangkin. Nagtago naman sila Polpol at Darwin kaya naman natagalan ng batas bago naparusahan ang mga yon. Kung may iba pa sanang paraan para maparusahan ang mga yon ay gagawin ko. Nakakainis naman kasi ang mga pulis dito sa ating lugar Ang kupad kumilos. Hindi na ako noon makapaghintay na magantihan ng dalawa. Ilang sandali ang lumipas, bigla na lang nagsalita si Ate Tanya. Sinabi niya na may iba pang paraan upang makaganti kina Darwin at yun ay ang paggamit ng itim na kapangyarihan. Gulat na gulat ako sa sinabi ni Ate Tanya, lalo na at napakahiwaga ng kanyang sinabi. Agad ko naman siyang sinagot at sinabi ko na hindi ako marunong ng bagay na kanyang sinabi. Napabuntong hininga naman si Ate Tanya. Marunong akong gumamit ng itim na kapangyarihan at kaya kong balikan ang mga pumatay sa kuya mo. Nagulat ako sa sinabi ni Ate Tanya dahil hindi naman halata sa kanyang muka na marunong siya ng ganoong bagay. Agad ko naman siyang tinanong kung bakit hindi niya gamitin upang gantihan ang dalawang nagkasala sa amin. Ngunit sinabi niya sa akin, hindi raw basta-basta ang pambabarang. Kailangan daw isaalang-alang ang lahat.
Kaya naman agad ko siyang tinanong kung ano ba ang dapat kong gawin. Ngunit nag-aalinlangan pa rin si Ate Tanya. Ituro mo sa akin ang lahat ng kaalaman mo, Ate Tanya, at ako na mismo ang gaganti sa kanila. Ipaubaya mo sa akin ang lahat dahil hindi ko maaatim na may mangyari sa iyong masama dahil kailangan ka pa ng mga pamangkin ko. Natahimik si Ate Tanya at hindi siya agad sumagot sa aking sinabi. Niyakap niya na lamang ako at sinabi niyang pag-iisipan niya ang lahat ng sinabi ko. Nirespeto ko naman ang kanyang pasya at hindi ko na siya pinilit pa. Ilang araw din na hindi sinagot ni Ate Tanya ang aking suhestyon. Hanggang isang araw, bigla niya akong kinausap. Sinabi niya sa akin na handa na siyang turuan ako. Basta't desidido akong matuto at handa akong harapin ang mga maaaring baliknon sa akin. Walang pag-aalinlangan na sumunod ako sa kanyang nais at nangako ako sa kanya na hindi ko sisirain ang pagtitiwalang ibinigay niya sa akin. Napangiti naman si Ate Tanya sa akin at nagpasalamat sa aking mga salita. Sana tuparin mo ang iyong pangako at kung kakailanganin mo naman ng tulong, handa akong tulungan ka alang-alang sa hustisya niyong magkapatid. Napaiyak ako sa sinabi ni Ate Tanya dahil para bang nakikita ko si Kuya sa kanya. Gayunpaman, hindi ko na lang inisip pa ang mga kaganapan at itinuon ko ang aking atensyon sa turo niya sa akin. Nais ko kasi talagang malaman kung paano mambarang, nang sa ganoon mabigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ni Kuya. Hindi ko na noon inisip ang nangyari sa akin dahil mas itinuon ko ang aking pansin sa pagkamatay ng aking kapatid. Sobrang sakit kasi nang nangyari at hindi ko alam kung bakit kailangan kunin siya sa amin. Buong buhay namin ay naghirap kami at nang maging maayos na ang aming pamumuhay, tsaka pa nangyari ang bagay na yun. Sobrang lungkot at pighati ang aking naramdaman ng mga panahon na yun dahil sa pagkawala ni Kuya. Lahat ng kaalaman na mayroon si Ate Tanya ay itinuro niya sa akin. Hindi ko nasasabihin pa kung ano ang mga yon dahil importante ang bagay na yon at masasabi kong sagrado na hindi dapat basta malaman ng iba. Ilang buwan din akong tinuruan ni Ate Tanya at ipiniramdam niya sa akin na hindi nawala si Kuya. Sobrang swerte ko talaga kay Ate Tanya dahil para bang babaeng bersyon siya ni Kuya. Sa paglipas ng panahon, naging dalubhasa ako sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Masasabi ko na hindi naman lahat ng may kaalaman sa itim na kapangyarihan ay masama na kaagad. Ikinuwento kasi sa akin ni Ate Tanya na ginagamit ng iba ang kanilang kaalaman upang parusahan ang mga taong nagkasala sa kanilang kapwa upang magbago. Ganun pa man, mariing bilin sa akin ni Ate Tanya na tatagan ko raw ang aking loob dahil maaaring kontrahin ang sumpang ilalagay ko sa tao. Lahat ng bilin sa akin ni Ate Tanya ay tinandaan ko dahil alam ko na mahalagang bagay yon. Hindi naglaon, lahat ng kaalaman ni Ate Tanya ay naibahagi na niya sa akin. Inisip ko na regalo yon mula sa kanya na dapat kong ingatan at alagaan. Sabi ko sa sarili ko, gagawin ko ang lahat para lang mabigyan ng hustisya ang pagkawala ni Kuya. Sobrang bilis ng mga pangyayari, ngunit kahit na may alam na ako sa pambabarang, wala namang kaming hawak na kahit na anong bagay na pagmamay-ari nila Darwin. Kaya naman napapaisip kami. Gagawa ako ng paraan para makahanap ng impormasyon nila. Tsaka di ba may hawak yung mga pulis na gamit nila? Baka yun pwede nating magamit, ate. Tila ba nagningning ang mga mata ni Ate Tanya sa sinabi ko at agad na kaming kumilos. Ngunit pagdating sa pulisya ay hindi kami pinabura na makuha ang gamit nila dahil hindi naman nila kami kaano-ano. Kahit na sabihin kami ang kapamilya ng biktima. Hindi ko alam noon kung ano ang gagawin at desperada na rin si Ate Tanya. Kaya naman gumamit na siya ng kaalaman niya at pinasunod ang pulis. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Ate Tanya dahil hindi niya naman yun itinuro sa akin. Para lamang daw kasi yon sa kanila na may dugong babaylan. Nang makuha namin ang aming kailangan ay agad na umuwi kami ni Ate Tanya. Sinimulan ko ang aking pagriritual. Tumutulong din si Ate Tanya sa akin. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pag-oorasyon
ay bigla akong nakaisip ng mas magandang plano. Bakit ka huminto? Sabi ko sa'yo, huwag kang hihinto, makakasama yun sa'yo. Bigla naman akong napasukan ng dugo, ngunit hindi ko yun ininda. Nais ko na hanapin ang kanilang kinaroroonan para makita ko kung paano sila maghihirap at nais kong harap-harapan ko silang parurusahan. Natahimik naman si Ate Tanya at napatitig sa aking mga mata. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita din siya at sinabi sa akin na maganda ang aking plano. Gayunpaman, may dinagdag siya sa plano ko. Sinabi niya na pahirapan daw muna namin sila at saka kami magpapakita kapag papatayin na namin. Nagulat ako sa plano ni Ate Tanya at mas malupit pa yun sa aking nais gawin. Gusto ko lang naman pahirapan noon si Darwin. Sumagi din naman sa isipan ko na patayin sila, pero may takot pa rin naman ako sa Diyos. Pagkatapos ng araw na yon ay sinikap kong mahanap ang pinagtataguan nila Darwin. At nang mahanap ko na ay isinagawa ko ang ritual. Kitang-kita ko kung paano pumasok sa tenga niya ang alupihan. Napadaing pa siya, ngunit agad din naman na nakalabas ang aking alaga at nagtungo sa akin. Kitang-kita ko na namula ang sinulid na puti, senyales na nagtagumpay ako. Parehong naging pula ang dalawang sinulid at agad akong umuwi ng bahay. Ipinakita ko kay Ate Tanya ang mga sinulid at tuwang-tuwa naman siya. Ayos, nagtagumpay tayo. Ngayon kailangan na lang nating maging maingat sa ating mga kilos. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Ate Tanya at pinagbutihan kong maigi ang aking ginagawa upang hindi ako magkamali. Matapos ang araw na yon, gabi-gabi ay dinadasalan ko ang aking alagang insekto at mas lalo kong pinahihirapan sila Darwin. Hindi ko na ilalahad kung anong orasyon ang aking ginagawa dahil sagrado nga yun. Makalipas ang 3 linggo ay nagtungo ako sa tahanan ni Darwin upang magmasid at nanlaki ang aking mga mata dahil may albularyo sa kanilang bahay. Dali-dali akong umuwi at sinabi ko kay Ate Tanya ang aking nalaman. Mabilis naman na kumilos si Ate Tanya at tinulungan ako upang matalo ang albularyo. Sa totoo lang, nahirapan pa kaming dalawa dahil malakas din ang albularyo. Sumuka na nga ako ng dugo at lumabas na ang dugo sa aking ilong. Ngunit hindi nagpatalo si Ate Tanya. Wala siyang humpay sa kanyang pag-oorasyon at sinabayan ko naman siya hanggang sa natalo namin ang albularyo. Sobrang saya ang aming naramdaman dahil nagtagumpay kaming matalo ang manggagamot. Ganun pa man, segundo lamang ang lumipas, bigla na lang akong nawalan ng malay. Nang magising ako ay laking gulat ko dahil puno ng usok ang paligid. Kaya naman napatayo kagad ako. Tinanong ko naman noon si Ate Tanya na nasa tabi ko. Anong nangyayari, Ate Tanya? Bakit nababalutan ng usok ang paligid? Napatingin naman si Ate Tanya sa akin at agad niyang inabot ang isang baso na may laman na hindi ko gusto ang amoy. Maayos na bang pakiramdam mo? Mukhang hindi kinaya ng katawan mo kanina ang ginawa ng albularyo. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ko pababayaan na mapahamak ka. Sige na, inumin mo na yan upang mabilis na bumalik ang iyong lakas. Napatango na lamang ako sa sinabi ni Ate Tanya at ininom ang kanyang inabot sa akin. Nalasahan ko naman yun at napakapait kaya naman halos masuka ko. Ngunit tiniis ko na lamang ang lasa upang bumalik kaagad ang aking lakas. Ilang araw din akong mahina at nakahiga lamang sa kama. Ngunit dahil sa pag-aalaga sa akin ni Ate Tanya, ay mabilis akong gumaling. Laking pasasalamat ko dahil nasa tabi ko siya at hindi niya ako pinabayaan. Nang tuluyan ng bumuti ang aking pakiramdam, ay bumalik na ako sa pag-oorasyon. Ramdam namin na mahina na ang aming pinarurusahan. Kaya naman, pinlano ko na kung paano ko papaslangin ang 2 pumatay kay kuya. Pero bigla na lang namatay ang alaga kong insekto. Senyalis yon na nagtagumpay ang taong binabarang ko na malabanan ng sakit na nilagay ko sa kanya. Inis na inis ako noon at sinisisi ko ang aking sarili sa nangyari. Ngunit kaagad akong pinakalma ni Ate Tanya. Ganun pa man,
Hindi lang doon natatapos ang kamalasan sa aming buhay. Bumalik ang sakit na ginawa namin ni Ate Tanya. Ngunit hindi sa amin, kundi sa aking pamangkin na noon ay maliliit pa. Aligaga kami ni Ate Tanya dahil sa nangyari. Kaya naman sa halip na maituon ang atensyon namin sa pambabarang sa dalawa ay nahinto kami. Umuwi agad ng probinsya si Ate Tanya at ipinagamot sa kanyang kaanak ang dalawa niyang anak. Sumama naman ako dahil hindi rin talaga ako makakampante hanggang sa gumaling ang aking mga pamangkin. Para bang nabunutan ako ng tinik sa aking lalamunan nang malaman ko na maayos na ang pakiramdam ng aking mga pamangkin. Mabuti na lang nagawang magamot si Diana, pati na rin si Bunso. Kinabahan talaga ako eh. Buwisit sila Darwin, nagawa pa nilang makontra at maibalik ang nilagay natin na sakit sa kanila. Pinakalma ako ni Ate Tanya at sinabi niya sa akin na babawi kami. Lalo na at tinuruan siya ng bagong pamamaraan ng pambabarang. Napangiti ako at natuwa dahil sa ibinalita sa akin ni Ate Tanya. Alam ko na marami ang nagsasabi dyan na dapat itigil na namin ang aming ginagawa at iasa na lang sa batas ang lahat. Ngunit masyado na kaming maraming nagawa, kaya naman ayaw na namin na umatras pa. Bukod pa doon ay naumpisahan na rin namin yun at ayaw namin na itigil pa kung ano man ang aming nagawa na. Naisip ni Ate Tanya na manatili muna kami sa probinsya upang maaral namin pareho ang makabagong pamamaraan ng pambabarang. Sobrang desidido kami ni Ate Tanya noon na mapatay sila Darwin dahil nadamay na rin kasi ang mga bata. Itinuon namin ang aming atensyon sa tinuturo sa amin. Inaral namin ang lahat at tinandaan namin yun nang sa ganoon ay maisagawa namin ang aming ikalawang plano. Nagtagal din kami sa probinsya nila Ate Tanya at makalipas ang mahigit 2 linggo ay bumalik na kami ni Ate Tanya sa bahay. Ngunit iniwan na namin ang 2 bata sa probinsya upang hindi sila madamay sa aming gagawin. Desidido na rin kasi na tumulong si Ate Tanya. Maparusahan lang ang 2 pumaslang kay kuya. Naisip ko naman na wag muna naming pagsabayin ng 2 upang mabilis naming maisagawa ang plano. Sumang-ayon naman si Ate Tanya sa aking suhestyon at sa pagkakataon na yun, sinabi namin sa aming sarili na magtatagumpay na kami. 2 kami ni Ate Tanya na nag-oorasyon at nagriritual ng mga oras na yon. Inuna namin si Darwin dahil siya ang mas malapit sa amin. Gaya ng naunang pambabarang, ganun pa rin ang aming ginawa. Ngunit sa pagkakataon na yun, mas malalang sakit at mas makapangyarihan na ritual ang aming ginawa. Sabay kami ni Ate Tanya na nag-oorasyon at nagriritual. Wala kaming sinayang na sandali dahil nais namin na mapabilis ang pagkamit namin ng tagumpay. Makalipas ang 1 linggo, inutusan ako ni Ate Tanya na magtungo sa bahay ni Darwin upang siguraduhin kung ano na ang kanyang kalagayan. Pagtungo ko sa lugar ng kanyang tinitirhan ay sinabi sa akin ng mga kapitbahay nila na matagal na raw siyang lumipat. Uminit ang ulo ko dahil sa nalaman ko at napamura pa ako. Mabilis ko namang kinalma ang sarili ko at nagtanong-tanong ako kung saan maaaring lumipat si Darwin. Ngunit walang nakakaalam. Pauwi na sana ako noon nang bigla kong nakita si Darwin na bumibili ng yosi sa tindahan at may tungkod na siyang gamit-gamit, kaya naman napangiti ako. Naalis ang inis ko at palihim ko siyang sinundan. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsunod ko sa kanya, bigla na lang siyang nawala. Napabuntong hininga ko at nainis. Pabalik na sana ako nang bigla na lang akong harangin ni Darwin. Aliyah, buhay ka? Paano? Pinatay ka na namin, di ba? Paano ka nabuhay? Tinawanan ko naman siya at sinipa sa paa, kaya naman napahiga siya sa lupa. Yun ang alam nyo! Bakit nyo pinatay ang kuya ko? Tsaka ano ang kasalanan namin sa inyo para gawin nyo sa amin ang mga kahindik-hindik na bagay na yon? Natahimik naman si Darwin at lumuhod siya sa aking paanan. Kaagad siyang nagpaliwanag at labis akong nagulat sa lahat ng kanyang isiniwalat. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba siya o hindi.
Marahil nagtataka na kayo at napapaisip kung anong sinabi ni Darwin sa akin. Yon ay ang katotohanan na inutusan sila ni Ate Tanya na halayin ako at patayin. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko ng mga oras na yon. Pero hindi ko alam kung bakit parang naniniwala ako kay Darwin kahit na malapit ako kay Ate Tanya. Hindi kita pipilitin kung di ka maniniwala sa akin. Pero sinasabi ko sa'yo, inutusan lang niya kami. Ngayon ginagamit ka niya upang mapatay kami ni Polpol para hindi namin masabi sa'yo ang totoo. Gulat na gulat talaga ako at hindi ako makapaniwala sa mga nalalaman ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? At bakit naman ginawa niyo yun kay Kuya? Nanlaki ang mga mata ni Darwin at sinabi sa akin na hindi sila ang pumatay sa kuya ko. Lalo na at hindi nila magagawa ang bagay na yun. Sinabi ko naman na may nakuhang gamit nila kaya naman imposibleng wala silang kinalaman. Ngunit nakipagmatigasan si Darwin sa akin at sinabi niya pa na handa siyang humarap sa pulis upang ituro ang tunay na salarin. Ganun pa man, sinabi ko na lamang kay Darwin na kailangan ko ng pruweba at agad niyang ipinakita sa akin ang larawan ni Ate Tanya na kasama sila habang nagbabayad ng pera. Hindi ako makapaniwala sa aking mga nakita at nabigla talaga ako, lalo na at ang laki ng tiwala ko sa aking hipag. Napatanong pa ako kay Darwin kung ano ang motibo ni Ate Tanya para gawin sa amin ang mga kagimbal-gimbal na bagay na yun. Ngunit nagkibit-balikat lamang si Darwin. Kinuha ko ang lahat ng impormasyon ng mga taong pumaslang kay Kuya at hindi ko sinabi kay Ate Tanya na nakita ko si Darwin. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko alam kung paano ko haharapin si Ate Tanya dahil sa aking mga nalaman. Pakiramdam ko kasi noon, nagsasabi talaga ng totoo si Darwin. Ngunit hindi ko pa siya lubusang pinaniniwalaan dahil hindi pa ako kumbinsido sa lahat ng kanyang sinabi at ipinakita sa akin. Anong ginawa mo? Bakit ngayon ka lang? Nakita mo ba si Darwin? Ano, tagumpay ba tayo? Pinilit kong maging kalmado sa mga oras na yon at hindi ko ipinahalata sa kanya na may alam na ako. Agad na sinabi ko kay Ate Tanya na lumipat na si Darwin ng tirahan at hahanapin ko na lamang ang bago niyang pinagtataguan. Nakumbinsi ko naman siya at sinabi pa niya na magpahinga na ako. Sumunod lang ako noon kay Ate Tanya, ngunit sa tuwing may pinapainom siya sa akin ay nagkukunwari lamang ako na iniinom ko yun. At pagtalikod niya ay agad ko yung tinatapon. Buhat kasi nang sinabi sa akin ni Darwin ang lahat ng yun, hindi na ako nagtitiwala pa kay Ate Tanya. At sa tuwing mag-oorasyon ay palagi akong umaalis at sinasabi ko na lamang na hinahanap ko ang tirahan ni Darwin. Ganun pa man, sa tuwing umaalis ako ng bahay ay nag-iimbestiga naman ako tungkol sa mga taong sinabi ni Darwin sa akin na pumatay raw kay Kuya. At naghanap na rin ako ng mga taong may kaalaman sa lihim na karunungan upang maging handa ako kung sakali man na maglaban kami ni Ate Tanya. Alam ko kasi kung gaano kalakas si Ate Tanya kaya naman habang mas maaga pa, kahit na hindi ako sigurado, ay pinaghahandaan ko na yon. Wala namang kasing mawawala, hindi ba? Alam ko na marami ang nagsasabi sa inyo na bakit ko paniniwalaan ang taong gumahasa sa akin. Ngunit wala namang masama kung iimbestigahan ko kung totoo nga ba ang lahat ng yun. Kalaunan nga ay nakilala ko ang isa sa mga sinasabi ni Darwin na pumatay kay Kuya. At nang makausap ko siya, kumpirmado, si Ate Tanya nga ang may pakana ng lahat. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga oras na yun. Wala naman akong maisip na dahilan ni Ate Tanya para gawin sa amin ang ganoong bagay. Ngunit ika nga, hindi masasagot ang aking mga katanungan kung hindi ko aalamin ang katotohanan mula kay Ate Tanya. Agad na kumuha ko ng ebidensya upang hindi na siya makapagdahilan pa sa akin at makapagsinungaling. Pag-uwi ko sa bahay ay agad kong ipinakita sa kanya ang lahat ng nalakap kong impormasyon. Totoo ba? Bakit mo nagawa sa amin ni Kuya ang lahat ng yon? Wala naman kaming kasalanan sa iyo. Paano mo nagawa yun? Sobrang sama mo!
Nanggagalaiti na ako sa galit ng mga oras na yon at pinagbuhatan ko siya ng kamay. Wala naman akong nakuhang sagot mula sa kanya. Hanggang ilang sandali ang lumipas, bigla na lamang siyang tumawa ng napakalakas. Sa puntong yun, nakita ko na tila ba ibang-iba siya sa Ate Tanyang nakilala namin ni Kuya. Para siyang demonyita na tumatawa at nanlilisik ang kanyang mga mata na siyang dahilan kaya naman nagtayuan ang balahibo ko sa aking katawan. Gusto mo bang malaman ang katotohanan kung bakit ko pinatay ang kuya mo at bakit ko inutusan sila Darwin na gahasain at patayin ka? Nanlaki ang mga mata ko sa mga sinabi niya. Hindi ako makapaniwala na sinasabi niya ang lahat ng yon habang nakangiti pa. Tinanong ko siya kung bakit niya ginawa yon at ano ang kanyang dahilan. Sinabi sa akin ni Ate Tanya na nais niya akong mawala sa kanilang buhay dahil palagi na lang akong iniisip ni Kuya. Hindi ko lubos maisip na ang katulad niyang mukhang anghel ay isa palang demonyita. Tawa siya ng tawa at sinabi niya sa akin na sinaktan daw siya ni Kuya nang malaman ng aking kapatid na siya ang dahilan kaya ko pinagsamantalahan. Nais na rin ni Kuya noon na makipaghiwalay sa kanya. Kaya naman naisipan niyang ipabaldado si Kuya. Ngunit napatay si Kuya ng kanyang mga inutusan. Kaya naman nag-isip siya ng paraan upang mailihis sa kanya ang lahat ng pakana niya. Sana sinabi mo na lang sa akin na ayaw mo ako sa poder niyo. Hindi mo na sana ginawa ang lahat ng yun. Kawawa naman si Kuya at ang mga bata. Bigla namang natigilan si Ate Tanya at sinabi niya sa akin na hindi naman daw anak ni Kuya ang 2 bata. Anak daw niya yon sa ibang lalaki. Ngunit tinanggap lamang ni Kuya dahil mahal na mahal siya. Para bang binuhusan ako ng malamig na tubig sa katawan dahil sa mga isiniwalat sa akin ni Ate Tanya. Sumagi agad sa isipan ko kung bakit niya ako tinuruan at mabilis niya naman akong sinagot. Ginawa niya raw yon upang gamitin ako sa lahat ng kanyang mga plano at kapag nagtagumpay na siya ay papatayin niya naman ako na hindi niya nagawa noon. Hindi ko nakasalanan na bubita ka at utu-uto. Paniwalang paniwala ka sa mga sinabi ko sa iyo at pagpapaawa. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko ng mga oras na yon. Agad kong kinuha ang kutsilyo sa aking harapan. Akmang itatarak ko yon sa kanyang dibdib nang pinagpiestahan naman ako ng mga alaga niyang bubuyog. Halos kainin na ng mga bubuyog ang buo kong katawan, pero mabilis ko yung nalabanan gamit ang mga alaga kong alupihan. Nagawa kong mapatay ang pinuno ng mga bubuyog na alaga niya, kaya naman natalo ko ang mga yon. Hindi naman makapaniwala si Ate Tanya na handa ako sa kanyang gagawin. Kitang-kita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata. Nagtataka ka no? Sa tingin mo ba kukumprontahin kita kung hindi ako handa? Nagkakamali ka dahil handa ako laban sa'yo. Natahimik naman siya at napatingin sa akin ng masama. Ilang sandali ang lumipas, bigla na lamang siyang nagpalit ng anyo bilang isang hindi kaaya-ayang nilalang. Nagkatawang aso siya, malaki, mahaba ang kuko, mapupula ang mga mata at mabalahibo. Hindi ko alam kung anong klase siyang nilalang, pero alam ko lang, demonyo siya na dapat kong mapatay. Alam ko noon na dehado ako dahil lahat ng kaalaman na meron ako ay galing sa kanya. Kaya naman nag-alinlangan ako. Ngunit sinabi ko sa sarili ko na kahit mapatay ako sa laban na yun ay ayos lang basta ang mahalaga ay mapaslang ko rin siya. Sumugod sa akin si Ate Tanya at pinatungan niya ako. Akmang kakagatin niya ako sa liig nang bigla na lang may humampas sa kanyang likuran at napadaing siya sa sakit. Agad akong napatingin sa gawe kung nasa ng taong tumulong sa akin at nagulat ako dahil sila Darwin yon at Polpol. Agad na lumapit sa akin si Darwin at akmang tutulungan akong tumayo. Ngunit tinabig ko ang kamay niya. Huwag mo munang pairalin ang galit mo sa amin. Sa ngayon kailangan natin magtulungan para mapatay natin ang taong sumira sa ating buhay. Natahimik ako sa kanyang sinabi at agad ko siyang sinagot. Kung hindi niyo sinunod ang utos niya at sinabi niyo sa akin ng mas maaga, hindi sana mangyayari ang lahat ng naganap na.
Agad kaming inawat ni Polpol at sinabi niya sa akin na ipapaliwanag nila ang lahat kapag nakaligtas kami laban kay Ate Tanya. Isinantabi ko na lang muna ang galit at puot ko sa kanilang dalawa upang mapagtuunan ko ng pansin si Ate Tanya. Kitang-kita ko kung paano paulit-ulit na hinataw ng buntot ng pagi ni Polpol si Ate Tanya hanggang sa bumalik siya sa katawang tao. Nagmamakaawa siya sa akin, ngunit mabilis na nagsalita si Polpol. Hindi ka dapat kaawaan dahil marami ka nang napatay. Una, ginamit mo ang aming pamilya upang mapasunod mo kami na halayin si Aliyah. Ginamitan mo pa kami ng orasyon mo. Tapos sa amin mo ibinintang ang pagkamatay ni Kano na ikaw naman mismo ang may gawa. Sa lahat ng nandito, ikaw lang ang may kasalanan, demonyita ka! Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yon dahil sa mga sinabi ni Polpol. Tumawa naman ang ubod ng lakas si Ate Tanya at tumayo siya. Ang galing! Sige, isiwalat niyo ang lahat. Wala naman akong pakialam dahil hindi naman ako nakukonsensya. Kahit ako ang nag-utos sa inyo nun, kasalanan niyo pa rin dahil sumunod kayo sa akin. Sinagot naman siya ni Darwin at sinabi niya na ginamitan sila ni Ate Tanya ng itim na kapangyarihan upang sumunod na tanging aswang at mambabarang lang ang nakakaalam. Nang araw na yon ay isiniwalat din ni Polpol na isang aswang si Ate Tanya at nagpapanggap lang siyang bata at maganda. Pagbabalat kayo lang pala ang nasa likod ng maamo at malaanghel niyang muka. Hinila ni Darwin ang buhok ni Ate Tanya at nanlaki ang mga mata ko dahil maskara lang pala ang kanyang suot-suot. Ang tunay na itsura ni Ate Tanya ay isang matandang kulubot na ang balat at nakakatakot ang itsura. Kasing pangit ng mukha mo ang ugali mo. Hindi na ako magtataka kung bakit ang pangit ng budhi mo dahil sumasailalim lang yon sa iyong pagmumuka. Natahimik si Ate Tanya sa mga sinabi ko. Ilang sandali ang lumipas ay hindi na ako nakapagsalita pa at ganoon din si Darwin. Alam ko na agad na si Ate Tanya ang may gawa sa amin ng bagay na yon. Kaya naman mabilis ko siyang nilabanan. Hindi man ako nakakapagsalita ay nagamit ko naman ang aking kaalaman na natutunan ko sa ibang babaylan. Galit na galit siya nang marinig niya akong makapagsalita muli at labis ko siyang ininsulto. Kaya naman mas lalo siyang nagalit sa akin. Sinugod niya ako at kahit pasugatan na siya ay para bang hindi niya yon iniinda. Hindi naman ako magawang tulungan nila Darwin dahil bukod sa pinatikom ni Ate Tanya ang kanyang bibig ay hindi rin sila makagalaw. Kaya naman sa mga oras na yon, tanging ako lamang ang siyang makakatulong sa aking sarili. Nang madaganan ako ni Ate Tanya ay agad na pinisil ko ang kanyang sugat sa katawan. Nang mapadaing siya sa aking ginawa, ay ubod ng lakas ko siyang tinulak kaya naman napahiga siya sa lupa. Agad akong umusal ng orasyon at pinakilos ang aking mga alagang alupihan. Kitang-kita ko na pumasok yun sa kanyang tenga at ilong. Pilit pa niyang tinatanggal ang mga alaga ko, ngunit dinumog na siya ng mga yon. Kitang-kita ko kung paano niya hanapin ang pinuno ng mga alaga ko, ngunit hindi niya makita yun. Walang iya ka, Aliyah. Sa tingin mo magagawa mo kong matalo? Kahit kailan hindi mangyayari yon. Manigas ka! Ikaw ang papatayin ko, kasama ng 2 hampas lupang ito! Galit na galit siya sa mga oras na yon, ngunit alam ko na kumikilos na ang aking mga alaga sa kanyang katawan. Hinihintay ko na lamang na lumabas ang mga yon. Ngunit ilang sandali ang lumipas, paglabas ng aking mga alaga ay inapakan yun ni Ate Tanya, kaya naman bahagya akong nanghina. Hindi ko naman pinahalata sa kanya ang nangyari at mas ginalit ko pa siya dahil nais kong makita kung ano pa ang mga kaya niyang gawin. Ilang sandali ang lumipas, bigla na lamang akong napaluhod dahil sa kanyang ginawang orasyon. Hindi naman ako nagpatalo at nilabanan ko siya. Kita ko ang pagkagulat sa kanyang mga mata at agad akong umisi sa kanyang harapan upang mas mainsulto siya. Sa tingin mo ba hahayaan ko na hindi aralin ang lahat ng kaalaman na meron ka? Nung nalaman ko ang totoo kay Darwin, agad akong naghanap ng taong may kaalaman sa panggagamot at lihim na karunungan. Pinaghandaan ko ang araw na ito!
Gulat na gulat siya at muli akong sinugod. Ngunit agad akong umusal ng orasyon upang hindi siya makagalaw. Sinambit ko ang dasal at pinapasok ko sa loob ng kanyang katawan ang pinuno sa mga alaga kong alupihan. Pilit man niyang nilalabanan ang aking orasyon, hindi niya magawa dahil malakas ang aking ginawang ritual. Hindi mo ako mapapatay! Kayo ang papatayin ko! Matapos niyang sabihin ng mga katagang yun, ay bigla na lang siyang nangisay sa lupa at lumabas naman ang alaga ko. Kitang-kita ko kung paano bumula ang bibig niya at paglabas ng dugo sa kanyang ilong. Hindi ako makapaniwala na nagawa ko siyang malason sa pamamagitan ng aking alaga. At muli namang nakagalaw sina Darwin at Polpol. Sabi ko sa iyo, Aliyah, inosente kami ni Polpol. Oo, nakilala mo kami bilang masasamang tao. Ngunit buhat nang makausap kami ng kuya mo, nagbago na kami. Nagpaliwanag sa akin si Darwin at ganun rin si Polpol. Gayunpaman, hindi ko pa rin sila lubusang napapatawad dahil may kasalanan pa rin naman sila sa akin. Akala ko noon tapos na nang mailagay ko ang lason sa katawan ni Ate Tanya. Akala ko mapapatay ko siya, ngunit hindi pa rin pala. Habang nag-uusap kasi kami ni Darwin, bigla na lang akong tinulak ni Polpol at siya ang nasaksak ni Ate Tanya. Sobrang bilis ng pangyayari at hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Sa lakas ng pagkakatulak sa akin ni Polpol ay tumama sa pader ang aking ulo. Kaya naman bahagya akong nahilo at hindi kaagad nakatayo. Kita ko noon na papalapit sa akin si Ate Tanya. Ngunit mabilis siyang hinawakan ni Polpol. Nanlaki ang aking mga mata sa sunod na nangyari. Dahil dinukot ni Ate Tanya ang puso ni Polpol at kinain niya yun sa harapan namin. Dahan-dahan akong tumayo at kinondisyon ko ang aking katawan. Malabo pa ang aking paningin ng mga sandaling yon. Ngunit nagdesisyon ako na sugurin siya. Pero mabilis naman akong pinaalis ni Darwin. Umalis ka na, Aliyah! Iligtas mo ang iyong sarili, ako nang bahala dito! Hindi ko pa sana nais iwan si Darwin dahil alam kong makukonsensya ako. Ngunit inisip ko na lamang na mas makakabuti kung aalis ako upang mabalikan ko pa si Ate Tanya. Tumakbo ko palabas ng bahay kahit na nanlalabo ang aking mga mata. At habang naglalakad ay nakasalubong ko ang aking kapitbahay at humingi kami ng tulong sa iba. Dali-daling nagtungo sa bahay namin ng mga tao. Ngunit katawan na lamang nila Darwin at Polpol ang naroon at wala na si Ate Tanya. Labis akong natakot noon sa aking nakita at dahil nga sa mga nangyari, inimbestigahan ako ng mga pulis. Sinabi ko naman ang lahat ng nangyari, ngunit hindi nila ako pinaniwalaan. Ako ang siyang pinagbintangan na pumatay sa dalawa at inilagay pa ako sa kulungan ng mga baliw dahil nasisiraan na raw ako ng ulo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon, ngunit nagpakabait na lamang ako. At dahil wala naman silang sapat na ebidensya na ako talaga ang pumatay sa dalawa, ay nakalaya na rin ako. Akala ko noon makakapagsimula na ako ng bagong buhay, pero paulit-ulit kong naaalala ang mga nangyari. Kaya naman sa isip ko noon, hindi pa tapos ang lahat. Kailangan kong mapatay si Ate Tanya at mabawi ang aking mga pamangkin. Lumapit ako sa mga kakilala kong albularyo at babaylan. Tinulungan nila akong hanapin ang kinaroroonan ni Ate Tanya at nagkaharap nga ulit kaming dalawa. Aba, nakalabas ka na pala sa kulungan ng mga baliw? Ang lakas naman ng loob mo na humarap pa sa akin, samantalang tinakasan mo sila Darwin. Paulit-ulit niya akong ininsulto, ngunit walang pakundangan kong sinaksak ang kanyang leeg ng punyal na hawak-hawak ko. Nagulat siya sa aking ginawa, ngunit binunot niya lamang ang punyal at sinakal ako. Iniangat niya ako sa ere at binitawan. Ramdam ko ang tila ba pagkabali ng aking buto sa likod, pero mabilis akong tumayo at umayos. Nasaan ang mga pamangkin ko? Ilabas mo sila! Babawiin ko ang mga pamangkin ko! Tumawa naman siya at agad na pinakita sa akin ang isang timba. Halos bumaligtad ang aking sikmura nang makita ko ang katawan ng dalawa kong pamangkin na pinira-piraso. Nakilala ko lamang sila dahil sa kanilang ulo na nakahiwalay na rin sa kanilang katawan.
Hindi ko napigilan ang aking sarili at nasuka ko sa aking nakita. Sobrang karumal-dumal ang kanyang ginawa sa mismong mga anak niya. Maingay Kaya ayan, pinatahimik ko na sila. Ang hirap dahil dalawa sila at malikot pa. Pero nagtagumpay naman ako. Gusto mo bang isama kita dyan tapos sunugin ko kayo? Para naman magkakasama ko kayong ihahagi sa dagat? Parang baliw na si Ate Tanya ng mga oras na yun at kinuha pa niya ang ulo ni Diana at ginawa niya yung bola. Wala kang kasing sama! Ano naman ang ginawa sa'yo nila Diana at mismong anak mo ay pinatay mo? Demonyo ka talaga! Natahimik ako at hindi ko man lang nagawang lapitan ang aking mga pamangkin dahil sa karumal-dumal na kanilang sinapit sa kamay ng sarili nilang ina. Para bang nanghihina ako dahil sa nakita ko. Hindi talaga ako makapaniwala na magagawa niya yun. Oh, ano naman kung anak ko sila? Bunga lang naman sila ng pang-aalipusta sa akin. Akala ko nga magbabago na ang aking buhay nang makilala ko ang kuya mo. Pero dahil sa'yo, nagkandaleche-leche din ang lahat. Sinipa ako ni Ate Tanya at sinuntok sa sikmura. Hindi ko nagawang manlaban sa kanya ng mga oras na yon dahil masakit pa rin sa akin ang nangyari sa dalawa kong pamangkin. Wala man lang akong nagawa para ipagtanggol sila sa demonyita nilang ina. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Sa halip kasi na lumakas ang aking loob ay lalo lamang akong pinanghinaan. Siguro naman kung nasa sitwasyon ko kayo ay ganun din ang inyong mararamdaman. Hindi ko man sila kaano-ano at kadugo, nakasama ko naman sila ng matagal at naging mahalaga sila at parte ng buhay ko. Gayunpaman, huli na ang lahat para sa aking pagsisisi. Ngunit ilang sandali ang lumipas, tila ba merong nagsalita sa aking liig na lumaban ako at iganti ko ang lahat ng naging biktima ni Ate Tanya. Hindi ko alam kung sino yon. Ang inisip ko na lang na baka paalala sa akin yon ng aking kuya. Dali-dali akong tumayo at kinuha ang punyal. Umusal ako ng orasyon at habang hindi siya makagalaw ay sinulit ko na ang oras na yon. Wala na akong sinayang pa na pagkakataon at sinaksak ko siya ng paulit-ulit sa puso at leeg. Sa huling saksak ko sa kanya, nagawa niyang mahawakan ang aking kamay at itinarak niya sa aking balikat ang punyal. Mabuti na lamang dumaplis lamang yon at hindi niya ako napuruhan. Tinulak ko si Ate Tanya at pinisil ko ng sobrang higpit ang kanyang sugat, kaya naman napasigaw siya at nanghina sa aking ginawa. Nang mapaupo siya ay sinipa ko siya at inapakan sa kanyang sugat sa dibdib. Sa pagkakataon na ito, hindi ko nahahayaan pa na ikaw ang manaig sa labanan na ito. Sa dami ng kasalanan mo sa akin, hindi na ako papayag pa na makaligtas ka at manalo. Kulang ang impyerno sa iyong kasamaan. Natahimik si Ate Tanya. Dinadaing niya na lamang ang kanyang sugat sa dibdib na tinatapakan ko. Kinuha ko ang buntot pagi na daladala ko at paulit-ulit ko siyang hinampas sa katawan. Sigaw siya ng sigaw. Hindi ako tumigil ngunit sinuntok niya naman ang paa ko. Pero hindi ko yun ininda. Nang madampot ko ang punyal ay itinarak kong muli yon sa kanyang dibdib. Hindi lang yun, nagawa kong laslasin ang kanyang leeg dahilan ng kanyang mabilis na pagkamatay. Binuhusan ko ang katawan niya ng gasolina at sinindihan yon upang masigurado ko na wala na talaga ang demonyong sumira sa aming buhay. Walang nakakaalam ng pagtutuos namin na yon at inilihim ko na lamang ang mga nangyari. Matapos ang araw na yon, nagsimula akong muli. Ibinenta ko ang bahay dahil hindi ko na maaatimpa na tumira doon. Ang perang napagbentahan ko sa bahay at lupa ay ginamit ko para sa pagbabagong buhay. Masakit man para sa akin na ibenta ang bahay na pinamana sa akin ng mga magulang ko, ay wala na akong pagpipilian dahil ayoko nang maalala pa ang mga nangyari. Sa kasalukuyang panahon, meron na akong sariling pamilya. Mas ginagamit ko ang aking karunungan ngunit hindi para manakit, kundi para manggamot ng mga taong nangangailangan. Hanggang dito na lamang po ang masugid niyong tagapakinig, Aliyah. Naway nagustuhan niyo ang aking binahaging kwento. Ako po si Miss Winnie na nagsasabing hanggang sa muli at salamat sa inyong pakikinig.